Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya.